Magandang araw, kanegosyo! Welcome to Diskarteng Madiskarte, ang podcast kung saan pag-uusapan natin ang mga simpleng pero malulupit na ideya para sa mga kagaya nating madiskarteng Pilipino. Ako po si Maxi, isang dating empleyado na ngayon ay full-time entrepreneur. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang mainit ang panahon, mainit din ang kita, summer business ideas para sa maliliit na negosyante. Alam mo yan, di ba? Sa Pilipinas, pagdating ng summer, todo ang init, todo rin ang gastos. Pero bakit hindi natin gawing todo din ang kita? Una sa lahat, bakit nga ba magandang magnegosyo sa summer? Simple lang. Ang mga tao, mas lumalabas, mas bumibili at mas open sa bagong experiences. Ayon sa Department of Tourism, bilyon-bilyon ang kinikita ng bansa tuwing summer months. At hindi mo kailangang maging resort owner para makakuha ng parte na yan. Kahit simpleng negosyo, pwede na. Okay, ready ka na? Heto na ang 10 summer business ideas na pwede mong simulan agad. Number 1, halo-halo at palamig stand. Walang kasing sarap ang malamig na halo-halo sa gitna ng sobrang init. Pwede kang magsimula sa halagang 2,000 pesos at kung tama ang pwesto mo, like sa tapat ng bahay o palengke, pwedeng kumita ng 500 hanggang 1,500 pesos kada araw. Ikalawa, ice candy at frozen treats. Ice candy is life. Sa simpleng gatas, asukal at prutas, makakagawa ka ng masarap na frozen treats. Ilang piraso lang sa isang araw, balik puhunan ka na agad. Ikatlo, beach essentials pop-up store. Kung malapit ka sa dagat, resorts, o hot spring, magbenta ka ng salbabida, sunblock, shades, mga nakakalimutang essentials ng turista. Ika-4, summer outfit online shop. Uso ang floral dresses, crop tops, at linen shirts. Kung mahilig ka sa ukay o fashion, gawin mo itong online biz, lalo na sa Facebook Live or TikTok. Ika-5, mobile car wash o pawis car wash. Init ng panahon, ayaw ng tao maghugas ng sasakyan. Kaya ikaw na ang mag-alok ng car wash service sa mismong bahay nila. Ang kita, 100 hanggang 200 pesos kada unit. Pawis nga, pero may kita. Number 6, summer tutorial classes for kids. Bakasyon na ang mga bata, pero hindi na mga magulang. Kung marunong kang magturo ng basic math, reading, or art, pwede kang magbukas ng maliit na summer class, online man or face-to-face. Ika-7, home-based aircon cleaning service. Yes! Walang masiksik na schedule kaysa sa aircon technician tuwing summer. Kung willing kang matuto, maraming YouTube tutorials dyan. At malaki ang potential income. Ika-8, summer food trays for events. Ang daming handaan tuwing tag-init. Luto ka ng baked sushi, barbecue, mga pasta trays at iba pa. Ang dali ibenta niyan online. Pwede kang kumita ng doble sa kapital mo kung ayos ang lasa at packaging. Number 9, plantita starter kits. Uso pa rin ang gardening. Magbenta ng plant starter kits. Dapat may seeds, lupa, at clay o plastic na lalagyan. Mas bet yan kung eco-friendly packaging pa. At number 10, tour guiding or local experiences. Kung malapit ka sa isang tourist area, gawin mong negosyo ang lokal mong kaalaman. Mag-host ka ng walking tours, food crawl, o pasalubong tours. Ang saya, di ba? Kaya naman mga kanegosyo, kung may matutunan lang kayo ngayon, ito yon. Ang tag-init ay hindi lang para sa bakasyon. Panahon ito para magsimula ng negosyo. Hindi mo kailangan ng malaking kapital o master sa negosyo. Kailangan mo lang ng diskarte, tapang, at konting sipag. Siyempre, may kasamang dasal. Kaya ngayon pa lang, magplano ka na. Pili ka ng isa sa mga business ideas na to at umpisahan mo na sa maliit na paraan. Ang mahalaga, kumilos ka. Dahil kahit maliit, kapag araw-araw mo ginagawa, malayo ang mararating. At diyan po natatapos ang episode natin ngayong araw. Kung nagustuhan mo to, huwag kalimutang i-follow ang podcast na ito, subscribe and share mo rin sa kaibigan mong gustong magsimula ng business ngayong summer. This is Maxi, ang iyong kadiskarte sa negosyo at buhay. Hanggang sa muli, paalam and stay madiskarte.